Sa kasalukuyang panahon ng tag-init, kilala ang Zambales na puntahan ng mga tao para magpalamig sa mga malilinaw at magagandang mga ilog dito. Give your time to something that won't give it back. Counting down the hours till I... At sa camping adventure namin na ito, tila ba na-discover namin ang isa kung hindi man ang pinakamalinaw na ilog dito sa Zambales. Down the track. Malakristal sa linaw ng tubig at para bang obrang iginuhit na larawan ang lugar na aming napagkampingan. Night we're leaving this old town. Under the sky. At syempre, hindi mawawala ang saya at kulitan kasama ang mga kaibigan. Tandaan mo, bago nagkaroon ng Albert, may Clyde muna pre. I've been holding on to backyard mornings. I've been chasing. Sa lugar na ito, ramdam mo ang kapayapaan na hatid ng katahimikan ng kalikasan. Little things, the spaces in between. Yeah, those Hello guys, welcome to my vlog. 'Cause I've been living for days like that. Kaya naman, hindi ko na kayo bibitinin pa. Ako nga pala si Clyde at marami pa akong ikukwento sa inyo sa video na ito. Kaya kung trip mo yung ganitong camping at adventure, tara, sama ka sa aking kwento. Told me, son, don't rush ahead to what's not done. Before you know it, time slips through your hands and then you found me in a strange place. Mula Maynila ay bumiyahe kami papuntang Candelaria, Zambales kung saan magkikita-kita ang Team Stokwa. At ang plano, mag-camping sa tabi ng isang napakaganda at napakalinaw na ilog. Put this off, say we'll wait a little long. Nagpasya kami na wag na munang magmotor dahil sa tindi ng init ng panahon at sobrang taas ng krudo. Kaya nag-isang sasakyan na lang kami at hati-hati na lang sa magiging gastos sa gasolina. Now, push through all the noise inside. Hold on to what's true somehow. Grabe, ang cute naman ng unggoy. Ito pre, ito yung boy. Ayan, no, ayan. Hindi na, mali lang ng tutok. Oo naman eh. Ang cute ng unggoy. Hello guys, welcome to my vlog. Kiss Tito Clyde, dali. Kiss. Tanghali na nang marating namin ang magiging simula ng adventure namin ngayon. Ito pala yung proseso ng pag-uuling, oh. Grabe yung steam na lumalabas sa ilalim, oh. Sobra akong nai-excite sa magiging spot namin. Kahit hindi ko pa ito personal na nakikita, ay alam kong magiging sulit ang mga araw namin dito. Mula sa kakilala namin na lokal kung saan kami nagparada ng mga sasakyan ay maglalakad kami papunta sa spot. At sa simula pa lang, river crossing na kaagad. Andito kami ngayon sa Candelaria, Zambales. Kasama ang Team Stokwa. At dito kami maghahanap ng magiging cross spot namin. Taking it easy, leaning out the window. Golden light washing out the shadows. Pagkatapos maghintay sa iba pa naming mga kasama ay naglakad na uli kami papunta sa spot. Kasama ang mga batang lokal na naging kaibigan na rin namin dito. I drifted a little too far. I'm still lost in a painted blue sky. Grabe, sobrang init. Buti na lang ilog yung magiging spot namin ngayon. Kahit pa paano, kapag narating na namin yung spot ay makakapagpaligo kami at mapepreskuhan yung aming mga katawan. Marami kami ngayon magkakasama. 3 sasakyan at ilang mga motor. Yung pick up lang ni Direk yung kasama namin dito sa magiging trail. Kasi nga hindi kakayanin ng 2 kotse. Ay, ginagawa mo dyan? Ayan, dyan sila dadaan. Pero dahil magaling tayo, hanap tayo ng ibang daan. Magaling tayo eh. Gaya kayo, ako lang magaling eh. Gusto nyo, magaling din kayo eh.
Tangin. Ang galing, pre. 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 Di ba ang tawag dito ay trigo? Tama, no? Trigo. Ay, ano? Hindi, trigo tawag dyan. Para sa manok yun eh, di ba? Oo, Oo, yata. trigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Hindi ba talahin? 10. Alam ko na yan. Bakit 10? 3. Hindi, yung 3. Hindi, pre. Kaya 3 go na eh. Ang hirap naman mag-joke sa grupo na to, pre. Ito na nga lang tayo. Ang hirap mag-joke sa grupo na yun. Kaya nga eh. Sabi ko, pre, ang tawag dyan trigo. Bakit 10 sila? Hindi nila na-gets. Pwede pa rin liguan. Malalim. Tatayo. Pwede tumalon. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Oo. 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 Ganda rin pala exercise ang may kasamang aso sa paglalakad. Lapit na kami sa spot. Konti na lang. Di baling tubig lang na malamig. Basta may kasamang ganitong view. Sulit na yung pagod. Ganda. Ito yung magiging spot namin. Lalim. Sulit. Nakakalula yung taas. Pero ito yung magiging liguan namin mamaya. Malapit lang dito yung pinaka-spot namin kung saan kami magka-camp. Actually, nandun na yung mga gamit natin. At nagre-ready na rin kami. Pero hindi ko muna papalagpasin yung ganitong view para masolo natin. Makasulit. Di bali na mangitim. Basta ganitong ganda naman yung makikita natin. Puti ka nga pero nandiyan ka lang naman sa bahay. Kaya na yan, pre? Waste fund, pre. Uy, waist fan? Oo. Yun yung para sa ano, ilaw ka para na. sa summer kasi mainit. Oo naman, pre. Oo. Pre, tandaan mo, bago nagkaroon ng Albert, may Clyde muna, pre. Pagdating namin sa spot ay naghanda muna kami ng pananghalian. The best talaga kapag may mga kasama kayong masasarap magluto. Yung camping, nagiging biglaang outing. Sinipti mo yun ah.
Hindi ako makapaniwala sa linaw ng tubig dito. Sa tingin ko ay ito na ang pinakamalinaw na ilog na naliguan ko sa lahat ng mga raw spot na napuntahan ko na. Kaya naman, sinulit namin ito ng gusto. Pagkatapos magsawang maligo dito sa aming camping spot ay may pinuntahan pa kaming isang malalim na paliguan. Ito yung ilog na halos malapit lang sa Coto Mines. May pupuntahan lang kaming isa pang spot na malapit sa kalsada, doon papasok ng Coto Mines. Yung usual na dinadaanan talaga ng mga motorista papasok ng Coto Mines ay nandito banda sa harapan ng spot namin kung saan kami magka-camping. Itong side na to ay tawid ilog, so opposite side siya nung Coto Mines, pero yung tubig na dumadaloy ay isa lang mula dun sa Coto Mines pabagsak dito hanggang dun sa Lawis Dam, pero nagsasanga siya eh. Ngayon may nakita tayong lokal dito, kakausapin natin kung kumusta yung kanilang mga pamumuhay dito, kung ano yung mga ginagawa nila sa tuwing ganitong oras na. Kuya, pwede kang maistorbo kahit saglit lang? Bakit po? Kayo po ay taga rito, ano? Opo. Ilang taong ka nang nakatira dito? Nagto-28. 28 na? Opo. Sa paninirahan mo dito, kuya, ano yung mga na-experience mong mga masasama at mga hindi ka nais-nais dito sa lugar na to? Pag minsan dito, tumataas yung tubig hanggang dito. Oo. Kaya kapag may mga ganong pagkakataon, lumilikas kami. Tapos kapag papasok kami sa paaralan, minsan ito yung nilalakad namin. Talaga? Nilalangoy na lang namin kapag malataas na yung tubig. Nakakaawa naman kayo. Kaya sa mga may gininto ang puso dyan, may GCash number po dyan. Pwede kayong mag-send dyan para matulungan natin yung katulad nila, kuya. Hati tayo, pre. Soft light spills across the land. Morning hum so soft and grand. Close your eyes, just drift away. Let the silence hold your day. Ito ng sunset. Steps that echo down the path. Gentle peace in every breath. Leave the dancing quiet air. All your burdens fade in there. Let the daylight warm your skin. Let the stillness pull you in. Every fear begins to fade in the calm that nature made. Another ligo lang, tapos balik na uli kami sa aming campsite. Lamig. Pagkabalik namin ng spot ay nag-set up na kami ng kanya-kanya naming mga shelter. At syempre, ang gamit ko ngayon, cot tent. Sa shelter na ito, hindi mo na kailangan ng pantay na lupa dahil kahit anong condition ng grounds ay pwede to. Meron na pala akong inflatable mattress. Hindi ito yon, kay Patrick to. Ito kasi yung mamahaling version compared dito sa generic. Ito yung sa akin. Sa size difference nila, almost half yung diferensya. Pero sa timbang, halos parehas lang. Siguro sa pagkakatupi lang sila nagkakaiba. Kung trip nyo nitong generic na inflatable mattress, andito lang sa ating product link. Ilalagay ko na rin tong branded na inflatable mattress ng kaibigan kong si Patrick. Para kung gusto nyo ng ganitong style, o di kaya may budget kayo, extra budget para sa mas maliit, pwede nyong bilhin. Grabe naman yung mga naka-cot tent. Nakakaingit naman kayo, pre. Kahit na mabato yung spot natin, makakatulog pa rin kayo ng maimbing.
Nakakaingit naman. Lapad yun. Uy, pre, naka-content ka na rin, pre, ah. Galing. Sponsor to ng mama ko. Oh, ganda niyan, ah. Saan mo bili yan? Nag-tayo spot. Doon ako. Saan, doon? Pangit doon. Uy. Grabe, oh. Kabisado mag-setup, oh. Uy. Basic. Uy. Thank you, pre. Next time, pre, camping tayo, ah. Sige, thank you. Dito kami magsisiga o maggagawa ng bonfire. Yan. Para hindi naman mausok dun sa pinaka spot namin. Tapos, malapit pa dito sa ilog. Best spot para sa ating bonfire. Pausok tayo kasi maraming insekto, lalo na pag binubuksan yung ating headlamp. And bukas ng umaga, papakita ko sa inyo yung pinagpwestohan natin ng cat tent. Although kanina, nakita nyo na rin naman na tabi tayo ng ilog, pero bukas ng umaga, mag-aerial shot tayo dito sa ating napwestohan. Ganda ng napwestohan ko kasi nandito mismo yung ilog at may easy access tayo sa paghuhugas. At the same time, kapag gusto natin maligo, dito na kagad yung ilog. Tapos yung iba nating mga kasama, dito lang naman sa bandang kanan ko. Sobrang lapit lang, tanaw na tanaw natin. Yung iba naka-cot tent, yung iba naman ay naka-regular tent at naka-hammock. Ito kasi ay event ni Direk Gino Stokwa. At lahat naman ay welcome dito basta naka-Freedcon intercom. Hindi naman talaga siya totally event, parang mga invitational lang din sa mga raw spot na pinupuntahan namin. Kagaya ng ginagawa ko sa mga nagko-cot tent o yung mga cot tent campers, yung mga cotentero. Ini-invite ko sila kapag meron akong raw camping, as long as kayo ay magdadala ng sarili nyong cot. Yung kasi yung gusto kong ma-establish na community para at least dumami yung nahihilig sa cot tent. Napakalaki kasi ng benefits kapag nagko-cot tent tayo kasi iwas na sangalay sa likod, iwas lamig sa likod, at talagang sobrang komportable ng camping kahit na raw camping pa yan. Kasi kahit saan mo ilagay yung ating content, po pwede yan. Sa mga elevated, sa mga mabato, medyo matubig, o kahit pa sa mga inclined na lugar, po pwede yung content. Basta gagawa mo lang ng diskarte. Parang yung ginawa natin ngayon. Nilagyan natin ng mga kalso yung paa. Dapat stable yung kalso, gaya ng mga malalaking bato. Kung kayo ay isa sa mga kagaya ko na mahilig mag-camping gamit ang cat tent, pwede kayong sumama sa ganitong klaseng camping adventure. Basta hindi ka lang maselan. Kung paano makasali, mag-comment ka lang sa video na ito o di kaya mag-message ka sa page ko. Nandito na tayo sa cot tent natin at nakaayos na rin yung mga gamit. Ngayon, bubuksan na natin itong ating inflatable mattress. Umiram ako kay Patrick ng portable na inflator. Napaka-handy lang niya. Gamit na gamit to kapag meron kayong inflatable mattress para hindi nyo na mano-manong hihipan yung inyong inflatable mattress, itong higaan na to. Buksan na natin yung ating in-order. Ito yung laman niya. Ganito lang talaga siya. Walang ibang nakasama sa loob. Check na natin. Ay hindi, meron pala. Ayan, meron siyang kasamang repair kit. Ayan, may instruction naman dito kung paano gamitin. Tapos yung kanyang pouch, and then itong pinaka-inflatable mattress na may kasamang to, band para pag isi-secure nyo for safe keeping yung inyong inflatable mattress. And meron na tayong inflatable mattress na inflated na gamit yung inflator ni Patrick, portable inflator. Meron pa nga siyang ilaw actually. Yun.
Meron pa siyang ayan, emergency light just in case na kailanganin. Tapos at the same time, inflator at deflator na rin siya. Sa mga medyo malalaking air mattress, pwede kayong mag-deflate dito na walang kahirap-hirap at napakabilis. So, ito na yung ating inflatable mattress. So dito yung ating ulo, kaya itong pinakaunan niya nakasama na rin dito ay dito natin ipipwesto. Pagkatapos mag-setup ng matutulugan ay naghapunan lang kami at nagkwentuhan sa harap ng bonfire hanggang sa dapuan kami ng antok. Walang maingay na tugtugan, walang nakakalasing na inumin, tanging mga masasaya at random na kwentuhan lang para pakalmahin ang isipan. At kinabukasan, Keep drifting through the echoes in your mind, like the moonlight, slow dancing with the tide. Yeah, it's that kind of haze for a cold, sleepless ride. Yeah, it's that kind of haze for a cold, sleepless ride. Let the feeling fade. Let's drift away. 'Cause I can feel your spirit low. And usually you don't hide it. All these storms inside your chest are alright. This heavy. Ito yung naging spot natin. Dito tayo sa gilid ng ilog. Ito yung parte ng ilog na tinatalunan namin kahapon. Medyo malalim. Hindi pala medyo. Malalim pala talaga. Tapos, andito yung ating cut tent. Ngayon, akit ulit tayo dun sa taas. Yung pinakamataas na talunan. Nakatalon tayo ng isang beses dito. Nakakalula, pero kapag nasubukan mo na ng isang beses, okay naman. Mamaya, maliligo ulit tayo dito. Tapos, kapag hindi ka naman komportable sa ganong kataas, pwede kang bumaba dito. Yan. Pwede kang bumaba dito hanggang dun sa pinaka-platform mo yun. Para doon ka na magda-dive or tatalon. Dito itong part na to, grabe lalim yan. Kita mo yung kailaliman nya. Tapos dito pwede ka lang tumalon. Ayan, kapag medyo hindi ka komportable dun sa pinakamataas, ayun, dun sa taas yan, ayan, pwede ka dito. Pero kapag may mga ganyang talunan na safe naman, try mo rin. Saya rin kasi yung yung feeling ba na nasubukan mo. Pero kapag alanganin ka, syempre huwag mo na ipilit. Safety first. Prepare na tayo ng ating breakfast. May binili kasi akong suman, tapos mangga. Lalagyan natin ng condensed milk para yun na yung breakfast natin at share natin doon sa mga kasama. Nag-upgrade na nga pala tayo ng ginagamit nating drone. First time natin siyang gagamitin. Mini 5 Pro.
Pero yung standard unit lang para mas mura. Sana mas magustuhan nyo pa yung mga drone shots natin. Available to sa online. Actually, online ko siya binili. Sa Shopee, official store ng DJI. Kung trip nyo rin yung mga drone ni DJI, lalagay ko na dito sa product link. Okay din naman umorder ng mga drones kay DJI sa mismong official store nila. Legit naman. At ang kagandahan, mas malalaki yung discount kapag sa online kayo bumili. Kaya dito ako nakabili. There's a road where the silence glows, far from the weight that the city throws. Light as the wind and calm as the sea. Somewhere my restless heart can be free. Every wall that I built too high started to crack under heavy skies. I hear the fear, but I still move on, trying to find where my strength belongs. There's a road where the silence glows, far from the road that the Madaling araw, at tayo mo yung umaga akali. Isang subo lang talaga. Kapar? Ay, kapar eh. Kap? Ano kainin mo eh? Ito na yung ating breakfast. Ito yung suman na merong mangga, tapos condensed milk, tapos yung kape ni Patrick, brewed coffee. Dito tayo kakain ng ating almusal para habang halublob yung paa natin sa malamig na tubig ng ilog, kinakain natin itong napakasarap natin na almusal. Dito ko pinesto yung content natin kasi meron siyang maliit na puno, tapos yung lilim ng malaking bato dito makakatulong yan mamaya kapag tarik na yung araw. Para at least hindi na muna natin siya liligpidin. Unlike nun sa mga ibang kasama natin na naka-content din, dito sila sa mismong flat surface na glatag ng content. Okay din naman kasi maganda yung view, tapos patag nga yung pesto nila, pero walang shaded area, kaya mamaya ililipat na naman nila yan. Yung kagandahan sa content kapag hindi na kaaya-aya yung pwesto mo, pwede mo siyang buhatin at ilipat kasi sobrang ganya at talagang movable siya. Hindi mo na kailangan disassemble bago mo ilipat yung content. Okay rin pala itong ganitong upuan eh. Ayan. Kikita dito sa kabila. Ayan. Parang maliit na version ng mga regular camping chair. Pero wala siyang armrest. Ang meron sa kanya, itong pinaka side pocket niya. Tapos, portable lang siya. Napakita ko sa inyo. Ganyan lang siya kaliit. Yan. So, siguro sandangkal yung kanyang pinaka salumpwet. Tapos yung sandalan niya halos isang dangkal din. Tapos yung ilalim niya same pa rin naman dun sa mga regular camping chair. Yung nga lang mas maliit siya, mas compact at mas handy. Tapos kapag tutupiin mo siya, ito yung itsura niya. Yeah. Yan. Ganyan lang siya So for comparison, kung gaano siya kaliit. Okay. Woke up with the sun on my floor, shoes by the door, map on the wall.
Ito yung ating inflatable mattress, pero hindi lang siya basta inflatable mattress kasi gawin natin siyang floaty. Ah! Hindi na tubig, grabe. This is the world we chase, running on hope and faith. Hearts like open highways, spinning in your bright blue gaze. Hand in hand, not one step wasted. Love is the world we chase. Let's go. Ayan, huling silip sa ating naging spot. Pero for sure, babalik tayo dito. Ito yung ilog na napakalalim, napakalamig, at We napakalinaw. make them last. Kung umabot ka sa part ng video na ito, maraming salamat sa panonood. Tsak na marami pa tayong camping at adventure na gagawin kasama kayo. At sa mga laging nakasubaybay sa aking mga paglalakbay, isa kayo sa dahilan ng pagpapatuloy ng aking mga kwento. At sana minsan ay maisama ko kayo. Ako nga pala si Clyde, at kung trip mo yung mga ganitong klaseng camping at adventure, tara, sama ka sa aking kwento.